So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another phone comparison na naman po ang gagawin natin. And this time, i-compare natin ang iPhone 11 versus the iPhone 12. Sa inyo, pagpasensya nyo na yung ating environment dahil nasa labas tayo pero magbablog pa rin tayo. At yun nga, ang gagawin natin is magko-compare tayo ng mga iPhones ngayon na which is mabenta of course sa GH, and this time iPhone 11 naman versus the iPhone 12. Ang nakakatuwa kasi sa mga smartphones na to is nagbagsak presyo na po sila, lalo na yung iPhone 11. Yung iPhone 11 kasi for 64GB I think makakuha na kayo ng 12 to 13,000 pesos. Yung 128, 13 to 14, and 256 is 15 to 16,000 pesos. So super duper mura na lang po ng iPhone 11 ngayon sa GH, and even the iPhone 12. Yung iPhone 12 ay sobrang mura na rin. The 64GB you can buy it for as low as 14 to 15,000 pesos. 128 is 17 to 18, 256 is 18 to 19,000 pesos. So sobrang mura na po ng mga devices na to. Kaya nag-decide ako syempre i-compare sila ngayong early 2025 kasi maraming mga consumers ang nagde-decide i-purchase itong dalawang smartphones na to. So dito sa ating full phone comparison, stay tuned lang mga J-Vlog dahil dito natin i-compare at kung ano ba yung maganda dito sa dalawang smartphones na to. Kung interested din kayo mag-purchase sa mga iPhones na to, yung link ng kanilang Facebook page sa description box, i-check nyo na lang mga J-Vlog. Sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog natin, is bibigyan pa kayo ng automatic yan na 500 pesos cash discount ng shop na yan. So yun, syempre si Ate Might is ano na to, is 100% na natin tong trusted seller sa GH. Kaya dito natin din kinukuha yung mga products natin na nire-review sa ating channel. So next one mga J-Vlog, pag-usapan natin yung difference sila sa isa't isa, or syempre yung advantage ng iPhone 12 dito sa iPhone 11. Syempre si iPhone 12 yung successor ng iPhone 11. Pero meron tayong napansin na slight advantage din ng iPhone 11 na mamaya is tatalakayin din natin yan. Unang-una dito muna tayo sa display perspective. So si iPhone 11 ay merong 6.1 inches liquid retina IPS LCD display. Compare kay iPhone 12 na same din na 6.1, pero dito sa base model ng iPhone 12 series is naka Super Retina XDR OLED display na siya. So ito po yung first ever base model ng iPhone na nagkaroon ng Super Retina XDR OLED display. Finally, nalimutan nila yung IPS LCD sa base model, pero both smartphone ay 60Hz refresh rate. Again, hindi pa naman uso before ang 60Hz, ay yung 120Hz. Kaya even the iPhone 16 ngayon is naka 60Hz pa rin. I don't know why. Bakit naka ano pa rin yun, naka 60Hz kasi 2024 yun na-release, diba? So latest and greatest. Pero hopefully sa iPhone 17 is mag 120Hz na sila kasi 60Hz is super duper outdated na yan ng mga display specs ng smartphone, diba? Next mga ka-J-Vlog, when it comes sa chipset, iPhone 12 is Apple A14 Bionic chip compare sa iPhone 11 na Apple A13 Bionic chip. Si iPhone 11 ay nasa ano na, second to the last bottom list na po ng iOS update, while the iPhone 12 is nasa third to the last siya. So matagal pa, expect nyo yung iPhone 12, matagal pa yan magiging relevant, matagal pa yan maso-support ng OS update compare sa iPhone 11 na malapit na siya talaga mawala sa OS update. So there's a possibility na baka next year mawala na sa OS update ng iPhone 11, di natin alam. Pero malaki ang chance natin ma-update sa iOS 19. So syempre when it comes sa chipset then is much powerful ang Apple A14 Bionic chip compare sa Apple A13. Pero don't get me wrong, the Apple A13 Bionic chip is still a powerful chipset. You can play Genshin, you can play ML, COD sa smartphone na to. Again, yung iPhone 11, yung utak ng iPhone 11 ay same din sa utak ng iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max. So when it comes sa gaming performance ay super outstanding din ang ma-offer ng iPhone 11 hanggang ngayong 2025 and even the iPhone 12. Apple A14 Bionic chip is much smaller compared sa Apple A13. Smaller chipset means power efficient. Iyan din yung nilalaban ni Apple when it comes dito sa new chipset ng iPhone 12 compared dun nga sa predecessor na iPhone 11. Next mga J-Vlog sa camera. Camera perspective is same lang naman ng specs when it comes sa camera. 12 megapixel main, 12 megapixel ultra wide, 12 megapixel front facing camera. Both phones ay support sa rear at front camera ng 4K video recording. So when it comes sa specs ng camera is wala namang pinagkaiba.
So, next naman mga J-Vlog, when it comes sa form factor or sa design. Sa design kasi nagkaroon tayo ng complete redesign sa iPhone 12 compare sa iPhone 11. So sa iPhone 12, binalik nila yung traditional nila na design na na-adapt nila yung traditional design ng iPhone 4 and iPhone 5. Na sobrang ganda ng design ng mga J-Vlog. Kaya natuwa ako na binalik nila yung box type na design with glass back cover. Finally nalimutan nila completely yung curve edge design na nakikita natin na simula yan sa iPhone 6 hanggang iPhone 11. So mas maganda yung box type kasi mas compact, smaller form factor siya compare sa iPhone 11. Again, these two smartphone ay pareho ng screen size. Pero kung compare nyo to side by side, mas maliit po ang itsura ng iPhone 12 dahil sa kanyang smaller form factor. At dahil dyan, smaller battery din ang nilagay ni Apple sa iPhone 12. At yan po yung makikita nating advantage sa iPhone 11, which is meron siyang mas malaking battery compare sa iPhone 12. Yung iPhone 12 kasi ay meron 2,900 plus mAh lang, compare sa iPhone 11 na sa 3,000 plus mAh po ang battery capacity niyan. So mas malaki ang battery capacity ng iPhone 12, pero yun nga sinabi ni Apple, kahit na smaller battery ang makikita natin sa iPhone 12, mas maliit naman ang processor niya, so mas power efficient. Pero syempre ngayong 2025 marami na pong software update na nangyari sa iPhone 12. So ilang years na siyang nasa software update. Again, yung mga software update every year ay nadadagdagan ng features na nagre-require ng battery consumption. Kaya ngayong 2024 or 2025, mabilis na talaga malobat ang iPhone 12 and iPhone 11. Pero again, depende pa rin yan sa paggamit nyo. Hindi ko naman meaning na mabilis malobat is sobrang bilis. Yung parang 2 hours lang, 3 hours lang. When it comes sa gaming, yes, ganyan ang performance na. Pero pag when it comes sa casual things like social media, calls and texts, nanonood ng Netflix, abot din naman to ng isang araw. Depende na rin talaga sa paggamit nyo. So yun lang mga J-Vlog, yung difference sila sa isa't isa or yung advantage ng iPhone 12 dito sa iPhone 11. So hopefully nakatulong to sa inyong buying decision when it comes dito sa dalawang smartphones. So ito yung side by side comparison ng iPhone 12 and iPhone 11. Kung mapapansin nyo, both smartphone ay same screen size pero mas maliit ang iPhone 12. Tingnan nyo, diba? So ito yung naging change sa iPhone 12 compare sa 11. Yung form factor mas maliit, yung chipset mas maliit, pero same screen size po itong dalawang smartphone na to. Both ay 6.1 inches, IPS versus OLED. Same 6.1 inches, pero makikita nyo mas smaller yung bezel ng iPhone 12 compare sa iPhone 11. And syempre mas vibrant, mas sharp yung display ng iPhone 12 dahil OLED na siya. First ever OLED base model ng iPhone 12. Dito po ang last model ng iPhone na merong IPS LCD or the liquid retina IPS LCD display. So ayan, both ay 60 Hz. Even the iPhone 16 is 60 Hz pa rin. I don't know bakit pa rin 60 Hz ang iPhone 16. Pero ayan siya, side by side comparison when it comes sa display ng iPhone 12 at iPhone 11. Ayan. So don't worry when it comes sa screen size, pareho lang sila. Pero kung makikita nyo yung form factor, ibang-iba, curve versus flat. So box type na dito sa iPhone 12 na mas convenient, mas okay siya for one-handed operation. Ayan, no? Maliit siya, very sleek. Sa iPhone 11 is mas malaki yung kanyang body. Ayan. Both smartphone ay merong aluminum body. Sa likod, pareho na merong dual rear camera system. Ayan, o. Balut. Dynamite? Masarap yung dynamite, no? Gusto mong dynamite? Matry ko lang ito. Malabon. Nabotas. Ayan mo. Crispy. Both ay merong glossy glass. Ayan, no. Sa right side, pareho nandito yung power button. Sa taas, wala tayong makikita. Sa left side, same nandito yung ring and silent toggle and the volume rocker. Sa baba naman ng smartphone is the microphone, speaker grills at both ay lightning port. So open natin ang iPhone 11 and yung iPhone 12. Explore natin yung camera nila. Mag-take tayo ng isang photo.
Let's see yung kanilang difference when it comes sa photo. Ayan, punasan muna natin. Mag-take tayo dito ng photo sa iPhone 12. Ayun. Ayan, iPhone 12, iPhone 11. So, ayan, tingnan nyo. Jutay. When it comes sa ano niya, sa pagiging sa color, tingnan nyo, mas vibrant pa nga yung color ng iPhone 11 compare sa iPhone 12 eh. Pero when it comes sa more detail niya, pag zoom nyo, tingnan nyo, mas nakikita yung dew ng water compare dito sa iPhone 11. So, mas detail. Ayan, no. Dito, medyo blurry lang siya ng konti. Dito siya nag-focus sa mismo parang label. Pero dito sa iPhone 12, kung makikita nyo, parang equal naman yung pagka-focus ng photo sample niya, di ba? So, yun yung kinaganda rin sa iPhone 12. When it comes sa ultra-wide camera, pareho naman din tong dalawang smartphone na to. Ayan. So yan mga J-Vlog, ang ating phone comparison between the iPhone 11 and the iPhone 12. Ang pinaka main question, Lods, ano ba ang magandang bilhin? Mag-iPhone 11 ba ako? Or mag-iPhone 12 ako? So to be honest, when it comes sa price kasi is super duper konti lang ng difference sila, few thousand of pesos lang. Doon tayo mag-example sa 128. Ang 128 kasi ng iPhone 11 is 14,000 pesos. Tapos sa iPhone 12 is 17,000 pesos. 3,000 pesos price difference. Ang dami ng advantages na makukuha nyo sa iPhone 12 tulad na lang ng Super Retina, OLED display, smaller form factor, mas lightweight, 5G, of course, yan din yung isang huge advantage ng 5G. Ang price difference, I think, go for the iPhone 12 kung meron naman kayong pandagdag. Kasi yan na rin yung ibang target na ibang consumers when it comes sa buying ng devices today is yung 5G connectivity. So dito kasi yung nagsimula yung 5G sa iPhone 12. Kaya mas mura na lang siya ngayon, 17,000 for 128GB. Kaya again, kung 3,000 pesos naman ang price difference, dito na tayo sa iPhone 12. Pero yun nga, ang disadvantage lang na iPhone 12 compared sa iPhone 11 is smaller battery siya. Mas maliit, 2,900 plus mAh. Pero marami naman na rin akong natanungan na umabot naman din sila ng isang araw or minsan 2 times lang sila nagcha-charge sa iPhone 12 nila, which is okay na yun. So mabaon na lang kayong power bank. Ang habulin nyo rin kasi sa mga iPhones ngayon is syempre yung kanilang super duper optimized sa chipset, very user friendly na iOS, at napakatagal na software update support ng mga smartphones na to. So again mga ka-J-Vlog, alam ko maraming nagde-decide between dito sa dalawang smartphones na to. Dito ba sila sa 11 na makakatipid sila ng ilang libong piso? Kasi I know 3,000 pesos is a big factor yan sa may ibang consumer. Syempre pang grocery na rin yan, pang kain na rin yan sa labas, pang gas. Malaki talagang bagay ang 3,000 pesos sa ibang consumers. Pero again, kung 3,000 pesos naman, maliit lang yan, i-upgrade nyo na po sa iPhone 12. Mas magiging sulit pa ang inyong hard-earned money. So dito lang tayo bibili sa legit nating shop sa Green Hills, si Ate Mayet ng CMB Gadget Stall XA07.